May mga officers dito sa 10th Infantry Division na malaki ang naiambag kung bakit insurgency-free ngayon ang 10th ID area. Malaking part kasi nung pag-clear dito ng area na ito ng Davao, Bukidnon, North Cotabato is because yung mga lumad at saka mga IP na siyang pinagkukuhanan ng puwersa ng kalaban ay dahan-dahan na convert, na sumuporta sa gobyerno. And si Captain Joe Marendago, yung isa sa mga IP na officers, Philippine Army officers na may origins na IP na ang laki ng naitulong. Kukwento niya yung buhay niya para ma-appreciate nyo yung kanyang mundo bago nagsundalo. And then kukwento rin niya yung paano yung ginawa nila para may matutunan tayo sa ginawa dito sa 10ID. Okay, Mark? Yes, sir. I am Captain Jumar de Indagoy, Officer Das 148-315 Infantry Philippine Army, a proud member of OPC 16 Lacanlawig, and a member of Bagubo Tagawawa Tribe. Actually, galing po ako sa enlisted personnel. I rose from the rank for almost 5 years. No? Bago po ako pumasok ng enlisted personnel, galing po ako sa pinakamahirap na pamilya ng miyembro po ng IP community ng Davao del Sur. My mother is a former rebels, and then isa pong magsasaka yung father ko. And then sa awa ng Diyos at nakatapos kami from the public school ng Davao del Sur. And then after ko po nag-graduate, bumalik po ako sa farm, no? Bago po ako napasok sa serbisyo. And then 2007, I'm graduated as at Bachelor of Agriculture and Technology sa Davao del Sur, SPAMAS. And then 2011 nung ako ay naging membro ng Philippine Army as enlisted personnel. Then bago po man, dumaan po ako sa maraming trabaho, kagaya ng farming and then a security guard. And then nung nabigyan po ako ng opportunity na maging enlisted personnel, sinasign po ako ng 13 IB. And then doon po nag-umpisa yung career ko. Hindi po ako hindi po huminto yung pangarap ko para po ma-improve yung sarili ko at maging kwento po sa mga kapwa ko na IP, which is yung IP, alam naman natin, yung IP na mostly sa mga IP community, ito yung mga tao na madaling i-agitate, mobilize, and organize ng kalaban. And then sa amin po as ngayon na IP officer, binabalik din po namin na matulungan yung mga IP community na maging ehemplo, maging rule na hindi lang para sa mga ibang tribo ang pagiging officer, kundi tayo pong lahat, kahit IP ka man, pwede kang maglingkod sa bayan as enlisted personnel, as IP, as officer, kahit anong tribo ka. Which is sa tribo naman namin, may kanya-kanya po tayong mga cultures and traditions, no, na naging balakid po minsan na para mag-improve po yung isang tao, lalo na sa itong mga IP. And then after ko pong mag-service as enlisted personnel for the 5 years, natanggap po ako as officer, na commission po ako noong 2016. After that, na-assign ako dito sa 89 IB. Ito yung first unit ko as officer. Then prior po ako nung natanggap as officer, nakita po ng board na ano yung talent ko as IP. Nakita po nila na maaari kaming magamit para po na matulungan yung IP community natin. And then nung matapos po kami nung free entry ng officer, nailagay po kami dito sa 10ID. Ito po yung pinakaunang task namin na matulungan,
tulungan yung mga IP community natin. Nung dito na po ako ay na-assign po ako sa Paquibato District. Which is yung Paquibato District ng Davao City, ito yung mostly ng tao is IP. Belong po siya sa Indigenous Cultural Community. And then during my stay as a platoon leader sa Bravo Company ng 89IB, na-deploy po ako sa area. Doon ko po nakita kung paano ang hirap ng buhay ng isang IP sa IP community. Bakit sila ang pinakamadaling lapitan at i-organize ng kalaban. Lack of education, yung delivery services natin, alam natin medyo malayo yung mga area. Kaya sila mismo ang malapit sa pag-organize ng kalaban. Doon ko na-realize na kailangan na iseryoso ko, kailangan kong ibalik sa tao kung ano yung nasa akin. And then, doon nag-start yung journey ko as a IP officer. Sige nga, ikwento nga muna natin. Pinag-aralan ko kung paano matulungan ang mga tao, which is based lang sa may capacity as an IP officer. Doon ko na pinag-aralan ko kung paano sila matulungan, which is yung area kasi is nasa JEDAS kasi. And then, dahil sa seryoso yung gobyerno natin, seryoso yung pamahalaan na wakasan ang insurgency sa area ng Paquibato. Kaya, doon dahan-dahan na namulat ang tao, which is kami naman as an IP officer, hindi man lang ako yung IP officer, mayroon din tayong mga tropa na galing sa IP Smart, yung na-organize po ng 10ID. Dahil sa tulong nila, madali po nating nakakausap, naiintindihan yung mga hinaing ng tao sa area. Kasi ramdam po namin na as a IP member kung yung customary law, kung yung cultures and traditions, nararamdaman namin sa kanila at sila mismo kaya nilang ipaabot sa amin ang gusto nila. Kaya blessed din po kami na as during stay ko kasama yung mga IP community, madali po nating nabago yung pag-iisip ng mga katribo namin na nasa JEDAS, sa mga remote areas, which is nung umalis ako, kung ano yung wala nung pumasok kami sa area ng 89IB, na iparating natin sa ating pamahalaan at naibigay sa tulong ng ating gobyerno. And then, pagkatapos po ng platoon leader na task ko as dito sa 89IB, nag-company commander po ako sa Bravo Company ng 89IB. Which is, na-assign din po ako sa Municipality of Kitaw-Taw. Itong Municipality of Kitaw-Taw, 90% ng tao is IP. Na-assign ako dun sa pinaka-remote na area. Dahil nakita po ng unit na mas effective po tayo as a IP leaders, IP officer, na mag-handle ng IP community, which is ginampanan natin yung tungkulin natin as an IP officer. Doon ko po dinahandahan na i-share sa mga tao na hindi lamang ang naging ehemplo po tayo, no? Para sa mga tao, sa mga IP community. Ramdam natin yung hinaing ng bawat IP. Kasi nakikita namin yung problema ng IP, lack of education. Una-una, lack of education. Kailangan natin na matulungan, no? Ang mga tao, matulungan yung IP community kung ano yung pagkukulang. Kaya gumawa po tayo ng sa initiative ng unit na iparating po namin kung ano yung kailangan sa isang community. Yung mga makeshift school, marami pong napay tayo ang 89IB na makeshift school para sa mga tribo natin. Kasi nung sinira na po yung mga school na sa kabilang school, yung tinayo po ng mga CPP and PNDF na mga school, pinalitan po natin ito ng
makeshift school, which is nakakatulong. Hanggang ngayon, operational po yung ginawa natin. At saka yung mga IP natin na mga walang trabaho, nilapit po natin sa LGU. Kasi yun po yung problema minsan sa IP community, yung lack of yung mga trabaho po, no? Wala silang knowledge kung paano yung tamang pag-farming, which is yung traditional farming po yung ginagamit nila. Nilapit po natin sa mga ahensya ng gobyerno para matulungan sila. And then, hindi lang po doon yung ginawa natin. Pinapahalagan po natin yung belief ng mga tribo. Kung ano yung tradisyon nila. Pinapahalagahan po natin. And then, sa paglipas po ng panahon, sa tulong po ng unit, natapos ko po yung company commander ko, which is nakita po namin na very effective po yung as a IP officer. Magamit yung officer na IP, ibabalik din sa IP community para matulungan kasi ramdam niya kung ano yung gusto ng tao. Ramdam niya kung ano yung gustong iparating para sa pamahalaan. Kasi naiintindihan po namin yung lingwahe nila, naiintindihan din nila kami as an as a soldiers, no, as a government. And then for the past 2 years, no, declare po natin yung area as insurgency free. For the past 2 years, nagawa natin yung dapat gawin para sa kanila, which is marami po tayong IP community, IP member na naging KAA. Marami po tayong IP na turn into the traditional warrior, na ibalik sila sa kanilang mandato. Nakabilang po dyan sa batas ng EPRA law, no, to protect their ancestral domain. Sila na mismo ang nagprotekta, hindi na sundalo yung nagprotekta sa ancestral domain nila. Ngayon, yung unit hindi na hirap protektahan ang kanyang area of responsibility dahil po sa mga IP community natin na tumutulong, no, na para ma-maintain yung peace and order, lalo na sa mga indigenous cultural community. As of now, kami as IP leaders, IP officer, at saka yung ibang IP soldiers natin, no, malaki po yung naimbag natin para po manatili, masustain yung gains ng unit. Masustain po natin yung natatamasa po ngayon sa area po namin. Wala na po kaming kinukonfront na kalaban, which is ang malaki po yung papel yung IP community natin. Tulungan sila mismo, tulungan. Dahil po sa ginawa natin do the previous years, for the past 8 years, no? Dahil po sa ginawa natin na baguhin yung pag-iisip ng mga IP leaders natin, imulat sa kanila na ang gobyerno ay katulong nila. Hindi dapat makibaka, hindi yung solusyon ng pagkikibaka. Napaalis po totally ang presensya ng armado dito sa area of responsibilities ng 89IB, lalo na po sa mga indigenous cultural community. And then, na-empower po natin yung mga IP leaders na sila po ang mag-govern sa kanilang sariling komunidad. Na-empower natin yung tribal warriors na tinatawag natin na Magani. Sila mismo ang nagbabantay sa kanilang mga komunidad. It's malaking tulong po, no? Malaking tulong po sa unit para yung dapat na gawin ng isang unit, gagawin na lang po natin dun sa iba. Katulong po natin ngayon ang IP community para sa nakikita po natin after po na ma-declare na insurgency free ang area of responsibilities ng 89IB, mostly ng mga
lungsod, na-declare po natin na wala ng kalaban, nagsusulputan po yung progress. Hindi lang po yung mismong bayan, kundi nasa mga barangay. No? Na yung mga basic services na dala po ng gobyerno dahil wala na po silang kinakatakutan. Yung mga IP natin, nagko-cooperate na po. Ito po yung kagandahan. Kung yung IP community natin, yung mga tao po, ay maintindihan nila kung ano po yung papel nila as IP leaders. Which is, ngayon, kung may mga problema sa community, hindi lang po ang sundalo ang nagsusolve. Kasama po natin yung mga dato at ibang mga IP leaders. Nagtutulungan po para ma-continue po yung natatamasa natin ngayon. As an IP officer, nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga tao dito sa unit namin na sa mga tao, lalo na sa mga area namin na patuloy na tumutulong sa unit, no? Lalo na sa mga IP, mga dato. No? Salamat po at andyan kayo para sa 1899. Di ano nga natin, kasi maganda yung pagkalatag mo yung naging experience mo as an IP officer and then marami mong nagawa. Pero pwede ba nating balikan at kasi para mamulat yung ating mga kababayan, pag-usapan nga natin yung ano yung IP, ano yung pagkakaiba ng IP sa normal na, kunyari, nandito tayo sa Marabag, nandito ngayon, di ba? Pakitaw-taw, dyan lang tabing bayan, sabi mo nga 90% IP. Pero marami rin yung hindi IP. Marami rin hindi IP. Yes, sir. Ikwento mo nga yung, actually base muna sa karanasan mo nung bata ka pa sa Bansalan, na ano ba yung IP? Ano ba yung customary laws nyo? Ano ba yung pagkakaiba nyo sa normal na nasa baba na tao? Yes, sir. Yung IP po, sir, ito po yung kami po yung mga tribo na dyan na po kami lumaki. Dyan na kami namulat. No? May kanya-kanya tayong tradisyon na sinusunod. And then, nung sa kabataan namin, as IP, iba-iba po yung lingwahe. In Davao Region, Davao City, mayroon pong 11 tribes. Iba-iba po yung... ano yung mga tribes na yun? Kung ilan yung mga mention mo? Manog, yung tayong Manubo. Sige, isa-isahin, dahan-dahan na, isa-isahin natin. May Manubo, Ubo, Bagubo, Tagabawa, Tausog, Iranon, Matigsalog. And then dito naman po sa area namin, may 7 tribes po yung bukid nun. Yung culture and tradition, yung kultura po namin, may similarities at pero konting kakaibahan lang po. Ito po yung kinamulatan ng isang sa IP. Ito yung po yung kinamulatan. Ikwento nga natin, Mar, kasi yan yung importante kasi gusto nating mamulat din yung, lalo na kapwa natin sundalo na, di ba, na-assign sa area. Hindi naman tinuturo kasi sa training natin kung specifically ano yung ano. So, example sa inyo, sa tribo nyo, ano yung pagka-similarities at saka yung differences ng tribo nyo sa yung mga customary laws, yung customs and traditions din ng tribo nyo lang muna. Yung sa tribo namin, hindi naman nagkakalayo yung kultura sa ibang tribo. Yung dialect lang yung medyo nagkakaiba. Pero yung yung kultura, kung paano pagsamba, halos pare-pareho lang po. Wala pong masyadong pinagkaiba. Which is yung pagpamalakad lang po ng paano ipalakad, i-govern yung tribo. Doon po tayo medyo may pagkakaiba po. Ikwento mo nga paano normally gino-govern yung isang tribo. Kasi for the appreciation ng next generation din natin ba na next generation natin na
paano ba normally pamamalakad ng isang tribo? Ano ba yung dato? Ano ba yung council niya? Yung pag-govern ng isang tribo, may sarili po siyang na leader. Yung leader po, yun yung mga dato. Yung sa barangay po, may tribal chieftain. May iba-iba din siyang sangay. Tagahusay. And then, which is hindi po siya nagkakalayo dun sa istruktura ng gobyerno natin. Kasi sa barangay naman, mayroon siyang IPMR, yung IP mandatory, which is siya po yung tulay para dun sa barangay. Pero dun sa mismong kultura, yung mismong tribo, may dato po siya, which siya yung nagli-lead. Siya yung nilarespeto. Siya po yung nagbibigay ng payo dun sa kanyang mga tribo, kung ano yung magandang gawin. Kasi may kuan po tayo, binigyan po natin ang customary law, customary law, written or unwritten rules and regulation na pwede nilang nire-recognize naman po ng pamahalaan natin yung kung paano sila maghusay, kung paano yung mag-handle ng problem. Ito po yung nire-recognize. Isang halimbawa po dyan, kung may kaso po na kaya namang isettle doon mismo sa barangay, doon mismo sa indigenous cultural community, ito po yung nire-recognize. Kung halimbawa, natapos po yung usapin doon sa isang community, hindi na po nila ipaabot doon sa barangay. So talagang, pero ang goal nun, lutasin muna within yung sa community, kung pwede hindi na ipaabot. Yes sir, yes sir. Kaya yun yung binigay na sa kanila na kailangan na sila mismo ang mag-govern sa kanilang pamahalaan. Kung kaya naman nilang i-settle doon mismo sa barangay nila. Iyon yung isang major na element ng governance mechanism ng ng mga tribo pala. Yes sir, yes sir. Yun yung binigay sa kanila na opportunity na pwede silang mag-govern sa kanilang barangay. Yung naman, ano yun naman yung mga, kuminsan ano yung mga pagkakamali dati natin nung, kasi siyempre hindi naman lahat na ituturo. Kunyari, galing ka Luzon, punta ka rito, hindi mo naman alam talaga yung, magkakaiba, doon marami rin tribo Pero dito, marami rin. So, example dito, ano yung mga dati na hindi nagagawa ng ibang sundalo, kaya nung na-observe ko po sir, iba-iba kasi yung pinanggalingan ng sundalo. Iba-iba yung, nung nabuo yung unit, kung saan-saan galing yung sundalo. Pagdating nila po dito sa area, may kultura po yung tribo dito. Yung, halimbawa, yung pagmumura ng yung dating mga sinaunang sundalo, which is hindi appropriate dito sa community. Very sensitive sila dyan. Sensitive sila sir. Yung culture sensitivity sir, hindi na pag-aralan. Bigla tayong pumasok na hindi natin dinalam kung ano yung mga bawal, kung ano yung pwede. Yung iba lumaki sa city, naging sundalo, pumasok sa isang community na very sensitive yung tribo, doon po nagka-problema. Doon po napalayo po ang loob ng isang tribo sa kanila yung community. Kaya medyo takot silang lumapit. Kung may gusto silang sabihin, hindi nila masabi. Dahil takot po sila dahil doon sa language barrier. Language barrier, malaki palang problema yan dati. Sir, yes, sir. Malaking problema, sir. So yun ang isang naging papel mo pala dito sa... Yes, sir. Yung example na engagement mo na masabi mong, sir, ganito yan, naging critical yung ginawa ko. Example? Yung example naman dun, sir, halimbawa po, sir, may problema sila, sir. May problema yung isang community. Malayo kasi yung mga, lalo na sa mga sitios, malayo yung barangay. Which is, nung andun ako sa, nakadeploy po yung tropa as squad, may problema po sila. Pag hindi po ako IP community, hindi po sila lalapit sa akin para isettle, no? Isettle yung isang problema. Yun yung problema kung ang
sundalo, hindi nila naiintindihan kung paano i-handle yung problema. Lalong lumaki yung gulo sa isang community, lalong mapunta sa mag-spark. Lalo na dito sa area, may mga pangayaw. Itong pangayaw, yung pinapatay nila yung mga tao dahil dun sa, ito yung isang parte po ng kultura. Ganun ba? Na may ganun din pala dito na may pangayaw? Ano? Yes, sir. Pero nung tayo, sir, nung na-deploy kami sa area, pinaintindi namin na yung 8371 na batas po na para sa IP, special lang po, nung may kaso po rin pa rin po kung makapatay ka ng tao. Kaya na-prevent natin yung mga ganong mga senaryo po sa area, sir. Kasi yung ganun yung sa'yo, parang yung mga na-interview ko sa Sulu ng mga tausog na sila yung naging tulay ba? Yes, ng sundalo at mga IP na magkaintindihan. Kasi yun nga, kuminsan talaga hindi naman talaga lang nagkakaintindihan kaya nagkakagulo. Yun yung medyo mabigat kuminsan sa atin, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Na ang liit na pwede naman malutas, lumalaki dahil... Yes, sir. The misunderstanding, sir, kung hindi po natin naiintindihan yung problema po sa isang barangay, hindi naiintindihan ng isang sundalo, bigla siyang pumasok, hindi niya alam yung culture sensitivity, baka lalaki po yung problema, imbis matulungan po, sir. Ganun ba? Ano yung mga hindi mo makalimutan talaga na yung nilutas mo na problema na nung officer ka na? Sir, isa po sa nalutas na problema na hindi ko makalimutan at naging tulay po tayo dun, sir, yung may namatay po na isang membro ng IP. Namatay po siya nung pumasok po siya sa tropa, no, na baril po siya dahil nang agaw po ng baril ng tropa, which is nagalit po yung community. And then dito po sa San Fernando, nagalit po yung community na bakit na gano'n nangyari, which is pinaintindi natin kung ano yung nangyari, tinulungan natin based po dun sa kultura na paraan ng paghusay, pag-settle ng problema. May mga nagawa na po tayo natin ng mga ritual dito na hindi na dapat mangyari, which is naging nalabag po namin between army and the tribo. Nalabag po natin yun kasi may sumpaan po dati nung pumasok yung 18 Ito yung magandang practice po namin, sir. Bago tayo pumasok ang unit sa isang lugar, inaalam po natin kung ano yung kultura ng isang lugar. Importante talaga yun, di ba? Oh. Inaalam, yes, sir. Inaalam natin kung ano yung mga rights ng tribo. Kung ano yung bawal at hindi pwedeng gawin. Inaalam po namin yun, sir. Nung alam namin, nagkaroon po tayo ng mga ritual para hindi po mangyari yun, na pag-uusap. And nung nagka-problema po kami ng ganung problema, inupuan po namin ng isang araw para ma-settle yun. Na-settle yun po, sir, na hindi na po umabot sa korte, na naghilom po yung mga sugat. Both sides, na hindi na po lumala dahil po doon sa kinausap po natin ng maayos. Kasi yun talaga yun, ano? Kung hindi mo kausapin na maayos yung tribo, dahil nga kakulangan ng edukasyon at may sariling interpretasyon. Hindi po nila maintindihan, sir, dahil po tama po, sir, yung sa lack of education, sir. Kaya malaking tulong po, sir, pag ang isang unit or isang team ng ma-deploy sa isang community, alam niya po, sir, yung ginagawa niya. Kaya dito, sa 18 bago po kami nag-deploy ng tropa, may mga series of lectures po tayo, sir, para maintindihan ng tropa kung ano ang mga do's and don'ts para pagdating nila sa area, sir. Iniisa-isa mo talaga yung mga do's and don'ts na yan? Yes, sir. Yes, sir. Nag-invite po tayo ng mga lecturers from NCIP para maturuan po yung tropa natin. Tawa po naman ng Diyos, sir, dito sa aming unit. Hindi po natin nalabag yung kultura po ng tribo. Yun ang pinaka-importante. Yes, sir. Yun po yung importante, sir. Malaking tulong po, sir. Yun po yung ginamit namin, sir, para ma-maintain yung sustainment operation natin, sir. Kahit anong gawin natin, sir, kung hindi tayo tinutulungan ng tribo, sir, kahit ilang sundalo pa yung i-deploy natin, kung hindi sila mismo tumutulong sa atin,
wala. Sayang yung ginawa natin sir, for the previous year, sir. Ganun ba? Yes, sir. Kung hindi ka tinutulungan ng tribo, Yes, sir. Sila po yung malaking factor, sir. Sila po yung naging, alam naman po natin, sir, sila po yung naging balong malalim po ng dati, sir. Pinagkukunan ng armado, pinagkukunan po ng mga masa. Pero nung naintindihan nila, sir, na mali pala, na-educate sila, nalaman nila na hindi pala pwede. May mas maganda pa pala. yung pala yun. Yung pala yung sikreto ng ano. Yes, sir. Yes, sir. Galing naman. Kahit kami, sir, nung naging officer kami, mas natuto po kami nung dito na po kami. Dito po namin na pag-aralan, mas naintindihan namin yung hinaing ng bawat tribo na nasa area, sir. Nice, nice, nice.